Greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan po kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan o sa mga baguhan pa lang po. No? Ito pong muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay sa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating po na pag-usapan sa mga videos po natin, no, ay huwag po niyong maituring isang legal opinion bagkus consider our discussion for academic and information purposes only. Okay, bago tayo magpatuloy, ay ang ating munang mantra for today o tinatawag nating kadagdag kaalaman, no? O yung ating trivia or maxim, legal maxim na magdagdag sa ating kaalaman. Dahil sabi nga natin, lamang ka na pag may alam ka sa batas. Okay. Ano ba yung salitang res ipsa loquitur? Okay, Latin din po yan. Tulad nating nasabi noon, nasa law school pa kami, ay nagkakanda pilipit po kami ng dila sa pag-memorize po niya mga legal maxim na yan. Okay, so ang ibig po sabihin ng res ipsa loquitur is the thing speaks for itself. Yun. So, kung minsan, narinig ninyo yan sa mga abogado, no? O sa anumang mga pagpupulong o pagdidebate, no? May pinagbabati-debatihan sila at palagi narinig, si ganito, hindi dapat yan ang mangyari, bati sa dokumentong ito, base sa sinumpang salaysay niya. So, ay ang bigla may sasagot, res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. Ibig sabihin, yung pinipresent ng papeles o dokumento, no, ay speak for itself and di na kailangan pang kung anong paliwanag po doon. Okay? Yung po, in a nutshell, ang ibig sabihin po niyan. Okay. So, ang ating pong tatalakay ngayon, no, ay isa pong sulat sa atin na galing pa sa USA, California po ito na meron silang lupa dito. Okay. So, o sa mga hindi pa nag-subscribe pala, no, paki-click po ninyo yung subscription button po natin, no? Yung like and share, no? Thumbs up po kayo, no? Upang mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube, okay? At paki-share, click po niyo yung share, no? And like so that yung ating po mga kababayan, kaibigan ay meron po silang chance na matutunan o may mapulot po sila sa ating mga pinag-uusapan nito, okay? At makinabang din sila, no? Kung hindi man ngayon, baka balang araw, no, applicable po sa kanila ang ating mga pinag-uusapan. At i-click din po ninyo yung notification bell, no, upang sa ganon ay pag may mga updates po tayo, ay kayo po ay magiging informed beforehand so that you could be alerted, no, at sa ating mga bagong videos at sa ating live streaming. Okay. Ang sulat po sa atin, no, na ipangatago natin sa pangalang, meron po siyang ano dito, no? Si user DASXB8, no? JP 9S and 1Q. Ang haba po, no? So, but I wish, no, I could really be inspired na pag magmi-message kayo. Bakit po nyo itago yung inyong, with due respect, ba't po ninyo itatago yung identity? In my case, I identify myself, no? Para naman po wala po tayong agam-agam sa inyong pagkatao, no? Sa inyong whereabouts, no? Sa inyong personality, okay? So of course, that's your prerogative, no? Kung itago ninyo sa social media, no? I could understand that dahil alam mo naman sa social media natin ngayon, medyo marami ding hindi dapat iba yung pag-iingat din. Okay? Nonetheless, no? Ito po ang sulat sa atin. Sabi niya, Attorney, I would like to ask question, no, regarding that piece of land. We have already acquired that property, no, isama namin at nailipat na sa pangalan namin. Sabi niya, ngayon po, may umaangkin sa lupa namin, which may mga dokumento din naman, lahat ng pinasobri po nila sa lupa namin. Ano po ang dapat namin gawin? Okay, if I understood your question correctly, okay, nakapangalan na sa inyong titulo yung lupa na nabili yung magulang, okay? And then, here comes now somebody, no, may dala-dala mga dokumento, no? Ay medyo na sila din, sa nasabi, base sa dokumentong ito, ay sila daw ang nagmamayari din. So, you are now put in this, I think this is your situation, no? So, in this particular case, no?
kung talagang pag-examine ninyo sa dokumento ay talaga ng mga mukhang anong dokumentong ito? It could be a deed of sale, it could be an issue of inheritance, no? Ah, bago naman yung nabili yung lupa, ay talagang nagkaroon ng settlement estate na, okay? At chinek naman ninyo doon sa Register of Deeds, wala namang problema. And then here comes somebody na may daladalang either it could be a title or anumang dokumento, no? Na nagpapatunay na meron na isang legal interest doon sa lupa, no? So ano bang dapat gawin? I think yung kaso po ninyo, no, ay maituturing po na mayroon pong nagde-disturb, no, sa inyong title, no? There is now a cloud of doubt in your title whether kayo ba talaga ang owner o yung iba bang yung nakiklaim ba this part of your title. Ang inyo pong remedy dyan is to consult to confer with your lawyer upang sa ganon, no, ay makapag-file kayo ng, kung sa akin, based dito sa assessment ko sa inyong kwento, no, I think your course of action there is file a petition in court for the quieting of title. Bakit quieting? And removal of the cloud of doubt. Upang sa ganon, no, anumang pagdududa sa isang real property or any interest dyan sa real properties ninyo, no, base doon sa dokumento, record, or claim, no, ay mabigyan ng once and for all settlement at magkaroon ng declaration ang korte rito na ang lahat ng mga claimants na yan na sinasabi ninyo ay walang basihan at kayo po ang tunay na may-ari at para ma-remove na, maalis po ang agam-agam, no, or doubt, no, tungkol sa inyong pagmamay-ari sa lupa at dyan na rin sa inyong titulo. So, ang tanong ngayon kailangan ba na nasa in possession kami? Considering na, assuming na yung ating sumulat ay nasa California, USA, no? But kahit naman kayo nasa abroad, no, you may not be in actual possession of the land, no, ay pwede pa rin nyo yung remedy na quieting of title, no? Ito ay pinagtitibay ng ating Civil Code of the Philippines, no? Particularly Article 77, no, kung hindi ako nagkakamali. Okay. So, tandaan lang po natin, ang requisites po niyan is that, number one, no, importanteng indispensable requisites, ha? Number one, yung plaintiff or complainant, no, has a regular or equitable title or interest doon sa property. So, yun lang naman, okay? And then, kailangan din ay yung deed or claim or encumbrance proceedings, no? Claiming to be casting a cloud on the title or pag-ownership, no, must be shown to be in fact invalid. Yun, invalid and inoperative despite of the prima facie appearance. Ang ibig sabihin ng prima facie, pinakita sa iyong dokumento, ay mukhang valid ko ito. So that is a prima facie situation or appearance of the title. Pero nung yung binusisi ninyo, nagkaroon na ng paglilitis sa korte, ay nalaman ngayon at it could be established na wala palang basihan or inoperative ang claim ng sinumang nag-claim sa inyo. And therefore, ang cloud of doubt sa inyong pagmamay-ari dyan sa title niyan ay tuluyon ng mawala. Okay? So I hope magiging clear po ito, no? At yun po ang magiging inyong course of action kung sakali magpapatuloy pa rin kayong dinidisturbo, no, sa usaping ito. Okay? So hanggang dito na lang muna tayo, no? At tulad ng sinasabi natin, lamang ka na pag may alam ka sa batas. Okay? So hanggang dito na lang muna tayo at saka be sure, no, to share, no, and like po ninyo, no, and subscribe kayo kung hindi pa kayo subscribe sa ating channel. Hanggang dito na lamang at maraming pong salamat at see you in the next video and in the next live streaming po natin. Maraming salamat and God bless.